Good evening po sa ating lahat mga kapatid at welcome po ulit sa ating daily evening devotional. At ang atin pong devotional ngayong gabi ay may pamagat na forgiveness. Ito po ay mababasa sa devotional book ni Sister White na Sons and Daughters of God, March 24. Ang atin pong key text na matatagpuan sa Colossians 3:13, sabi dito, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So, inutusan po tayo mga kapatid na tayo daw po ay dapat na magpatawad sa ating mga kapatiran o sa ibang tao, kagaya po ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. The religion of Jesus Christ means progress. It means to be ever reaching upward to a holier and higher standard. The Christian whose heart has been touched with the beauty of the Savior's character is to put into practice that which he learns in the school of Christ. We must be apt pupils in the school of Christ, readily learning that which he teaches us from day to day. So sabi dito na ang religion po ni Jesus Christ ay nangangahulugang pag-unlad o paglago. It also means na mag-desire or magnais tayo na magiging banal at maabot po ang standard na sinet ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po bilang Christian, kung tayo daw po ay na-touch yung heart or kung nag-absorb talaga sa atin yung character ni Jesus Christ sa atin, kailangan nakikita ito sa ating buhay. Sabi dito, we have to put it into practice. Kasi nga po sabi ng Book of Philippians, put into practice what you learned from me, what you heard and saw and realized. So, hindi po pala sapat na alam natin yung mga kaugalian ni Jesucristo, kundi dapat din po ay makita at ma-manifest natin yun sa ating buhay. Kasi alam naman po natin na si Jesus Christ is very forgiving, passionate, and kind. So, dapat ganun din tayo Yun naman talaga ang goal natin, na magkaroon ng Christ-like character. So, sabi dito, we must be apt pupils in the school of Christ. So, since nag-enroll tayo sa school of Christ, kinakailangan na maging handa tayo na matutunan ang mga lessons na itinuturo sa atin ng ating teacher na si Jesus upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. So, hindi natin piliin yung mga bagay na gusto lang natin sundin sa mga itinuturo niya, kundi lahat po yun magiging inconvenient man yan or feeling natin hindi tayo komportable sa bagay na yon na itinuturo niya sa atin. Pero sundin pa rin natin kasi hindi naman niya tayo bigyan ng hindi niya tayo tinuturuan ng mga bagay na ikakasama natin. Lahat po 'yon ay para sa ikabubuti natin. Para sa paglago natin, para mapa-strengthen pa yung faith, tsaka para magiging holy tayo as He is holy. We can never attain perfection of character if we do not hear the voice of God and obey His counsel. So, hindi po talaga natin maabot ang kasakdalan ng character kung hindi natin naririnig or pinapakinggan ang boses ng Diyos at kung hindi natin ito sinusunod. And how can we hear the voice of God? It's actually by reading the Bible. Kaya nga po napakahalaga na bigyan natin ng sapat na panahon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Kasi Bible is not a cake na kinakain lang natin sa tuwing may birthday or sa tuwing may special occasion. Kundi Bible is supposed to be our daily bread, our daily food na kinokonsume natin araw-araw. Na kapag hindi natin ito kinain, tayo ay manghina at tayo ay magkakasakit spiritually. At kung magkakasakit tayo spiritually, instead na boses ng Panginoon ang ating maririnig, boses na ng kaaway ang papasok sa ating mga isipan. At doon na natin mararamdaman yung pride, makakaramdam tayo ng worry, anxiety,
And kung ano pa man ang mga bagay na ninanais ng kaaway na papasok sa atin kung hindi tayo puno ng salita ng Panginoon. Kaya dapat ay punuin natin ang ating mga sarili ng mga salita ng Panginoon at hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon ang kaaway na makapasok sa ating puso. Kasi sabi ng Book of Ephesians, do not give the enemy a foothold. So, ang sabi din po dito, obey His counsel. Hindi po sapat na nagbabasa tayo ng Bible, kundi sabi, dapat ay sundin natin, i-execute natin kung ano man yung nababasa natin, ipuput natin into practice, at dapat ay isinakabuhayan natin. Kasi maaaring alam natin yung nakasulat sa Biblia. Alam natin yung 10 Commandments, yung mga doctrines, alam natin yung character ng ating Panginoong Jesus. Pero ang tanong, ito ba ay sinusunod? Ito ba ay nakikita sa buhay natin? 'Di ba? Ito ba ay ini-execute natin sa pang-araw-araw natin na mga ginagawa? 'Di ba? So, ang makakasagot lang din nito ay tayo mismo sa ating sarili. Tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam kung sinusunod ba natin o hindi yung mga bagay na natututunan natin sa mga sulat sa loob ng Bible. And this instruction does not apply simply to those who have had no trials to meet, which would create dislike to their brethren, but it applies to those who have been injured, who have suffered from financial wrong, from reproach and criticism, from misapprehension and misjudgment. So yung instruction na we have to hear the voice of God and obey His counsel, ay hindi lang po ito pili, tayo pong lahat ay napakahalaga na makinig at sumunod sa payo ng Diyos. Lalo na po yung mga taong may malulubhang pinagdadaan ng hamon sa buhay. These must not allow hatred to enter the heart or permit unkind feelings to arise when they look upon those who have injured them. So kung tayo po ay may sama ng loob sa isang tao, or kung tayo man ay nasaktan sa mga nasabi nila or nasaktan sa mga nagawa nila sa atin, ay wag po sana nating hayaan na makapasok yung hatred sa puso natin. Wag sana nating payagan na makaramdam tayo ng masamang damdamin. Kasi po, kung tayo ay nagkakaroon ng hatred sa puso natin, kung kinapopotan or kinagagalitan natin ng isang tao, ay para na din natin silang pinatay. Diba kasi sabi nga sa 1 John 3:15, everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life. Sabi nga po diba sa 10 Commandments, thou shalt not kill. At hindi man tayo nakapatay literally, pero kapag hate mo yung tao na yun, para mo na din siyang pinatay. So, kaya nga po, may payo dito na do not allow hatred to enter the heart. So, matuto po tayong magpatawad. Patawarin na lang natin yung mga tao na yun. Instead na magalit tayo sa kanila. Like Christ, we shall forgive our enemies and watch for opportunities to show those who have harmed us that we love their souls. And if we could, would do them good. If those who have injured us still continue in their course of wrongdoing, we must make efforts to be reconciled to our brethren, following the Bible plan as Christ Himself has directed. So katulad ni Kristo, dapat din nating patawarin ang ating mga kaaway. Diba sabi nga sa Bible, love your enemy. Sabi ng Matthew 5, if anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. So hindi tayo tinuruan na mag-revenge, kundi tayo ay magpatawad at magpapakumbaba, even sa ating mga kaaway. Kasi yung mga masasamang tao, diba, love lang nila yung mga taong mahal sila. At kung tayo din ay mahalin lang din natin yung mga taong mahal tayo, ano yung difference natin sa mga masasamang tao? So, wala din. Kaya sabi, love your enemy.
Forgive your enemy. So, ganun din dapat tayo, katulad ni Kristo. And sabi dito, watch for opportunities to show those who have harmed us that we love their souls. So, kung may mga pagkakataon na ipakita natin sa kanila na sila ay mahal natin ang kanilang mga kaluluwa. At kung maaari ay magbibigay ng kabutihan sa kanila. Kung hindi man sila nakapagbigay ng kabutihan sa atin, hindi ibig sabihin ay magiging masama na din tayo sa kanila. And if those who have injured us still continue in their course of wrongdoing, kinakailangan natin silang kausapin. We must make efforts to be reconciled. Makikipag-ayos tayo sa kanila. Diba? Like, pwede ba tayong mag-usap? Anong problema? Pwede naman pag-usapan kesa sa lumaki yung hatred, 'di ba? Lumaki yung hindi pagkakaunawaan. If our brethren refuse to be reconciled, then do not talk about them, nor injure their influence, but leave them in the hands of a just God, who judgeth all men righteously. The youth may profess to have great love for the cause of God, but while they are unreconciled to their companions, they are unreconciled to God. So, kung ang ating mga kapatid ay tumaging magkasundo, ay huwag na lang po natin silang pag-usapan, iwanan na lang natin sila sa kamay ng Diyos. So, ipagpasa Diyos na lang po natin. Ipagdasal na lang po natin na magkasundo. Even tayo, kung may sama tayo ng loob sa isang tao at sinubukan naman natin silang kausapin, ngunit ayaw nila makipagbati. So, wag natin din silang pag-usapan. No? Wag tayong mag-spread ng gossip against them. Dahil magiging mali din yun. 'Di ba? Kung tayo man ay sinubukan natin, kasi sabi nga, make an effort to be reconciled to them. So, gumawa tayo ng effort na makipagbati sa kanila, pero sila ayaw pa rin nila makipagbati sa atin. Kahit na ganun, hindi yun rason para pag-usapan yung tao na yun. So, hayaan natin sila at ipag-pray na lang na sana dating ang araw na magkaayos na din. Kasi, sabi dito na maaaring magpahayag tayo ng pagmamahal sa gawain ng Diyos. Pero, may hindi pa rin tayo makasundo na tao. Ibig sabihin, hindi din tayo reconciled sa Panginoon. It is these selfish feelings that are cherished that keep the blessing of God out of our hearts and homes. Let the love of Christ flow into the heart and transform the character, or we shall not be children of God. So, hindi po talaga maganda na maging selfish. Sabihin natin na, bakit ako makikipag-ayos? Ako na nga tong nasaktan Bakit ako makikipag-reconcile? Ako nga tong tama Diba? Isn't it selfish na yung sarili mo lang ang iniisip mo? Like, paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Diba? Pero hindi natin namalayan na ito ay nagiging hadlang pala sa pagpasok ng pagpapala ng Diyos sa ating mga puso at tahanan. So, kailangan nating hayaan na ang pag-ibig ni Kristo ang siyang dadaloy sa ating mga puso upang baguhin tayo. Otherwise, hindi tayo magiging karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral at natutunan po natin na napakahalaga po talaga ang magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, kagaya po ng pagpapatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan. Paano kung paulit-ulit na ginagawa ng tao na yon na magkasala sa atin? Papatawarin pa din ba natin? Sabi sa Matthew, sabi ni Peter doon na, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Sabi niya, as many as 7 times? And sabi ni Jesus, no, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. So that means limitless. Hindi po limitado ang pagpapatawad sa isang tao na nagkasala sa atin. Sabihin kasi natin minsan na, sige last na yan. Kapag ginawa mo ulit, kapag nagkasala ka ulit sa akin, hindi na talaga kita papatawarin. Paano pag sinabi sa atin ng Panginoon?
So, yun nga sabi ng Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God has forgiven you. So, yung forgiveness and grace na na-receive natin galing sa Panginoon, yun din sana ang ibigay natin sa kapwa natin. Yun na po mga kapatid, at kung may maidagdag po kayo sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay pwede din po kayong magbahagi. Maraming salamat po at purihin po ang Panginoon.